Kinumpirma ni Senator Raffy Tulfo na may mga grupong kumakausap sa kanya para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Pero mas gusto raw niyang manatiling senador. Narito ang aking report. Isa sa maugong na pangalan na posibleng maging frontrunner sa 2028 presidential elections, si Senator Raffy Tulfo. Pero nang tanungin siya ng Senate reporters kaugnay nito, walang balak. As of today, as of the future. Final answer. Categorically. Bakit? Masaya ako dito sa Senado. Marami ako nagagawa. For me, happy ako rito. So, bakit ako pupunta sa isang bagay na magkakaroon pa ako ng sakit sa ulo? gayunman, kinumpirma ni Senator Tulfo na may mga grupong kumakausap sa kanya at nagsasabing mainam na tumakbo siya sa mas mataas na posisyon. Yeah, may mga nagsasabi ng pwede ka dito, pwede ka dito. Sabi ko, I'm sorry, salamat sa tiwala, pero no. Flat no agad. Sir, mag-election is... I don't think so. Paglilinaw niya, hindi kampo ni Vice President Sara Duterte o maging si Pangulong Bongbong Marcos ang kumausap sa kanya. Ang karaniwan daw na humihimok mga taga-pribadong sektor. Hindi man tatakbo sa mas mataas na posisyon, kinumpirma ni Senator Raffy na kakandidato siya muli bilang senador sa 2028 elections. I will run for re-election. Yan, itaga nyo sa bato. I will run for re-election sa 2028. As senator, independent pa rin ako. So whether would that be admin or that opposition, depende kung katugmay ng advocacy ko, nakikita ko na sincere talaga sila dun sa mga sinasabi nila at kaya nilang panindigan. Una nang nagsabi ang kapatid ni Senator Raffy na si Senator Erwin Tulfo na wala rin siyang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon. Lumutang kasi ang pangalan niya na posibleng katandem ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Bagamat nagpahayag na walang balak tumakbo sa mas mataas pang posisyon ang dalawang Tulfo, may mensahe si Senator Raffy sa mga tatakbo. Best of luck ang wish ko kay BP Sara at sa lahat ng mga nag-aspire na maging kandidato for the presidency sa 2028. All of them, whether that will be BP Sara, Senator Risa Ontiveros, John Vic Revulla, Leni Robredo, sino pa ba? Yung Chis Escudero. No. I mean, yung mga nababalita, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, yeah. Well, kaya nga, Mark Villar. Nag-thank you naman dyan Senator Risa Hontiveros na una nang nagpahayag na bukas siyang tumakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Well, una salamat kay Sen. Raffy. Mula nung naging seatmates kami sa previous Congress, talagang ganun kagaan ang loob namin sa isa't isa. Ayon pa kay Hontiveros, umaasa siyang mapapaaga ang pag-anunsyo ng United Opposition sa kanilang standard bearer. The earlier, the better, I believe, para maka-alok at maka-attract ng suporta mula sa ating mga kababayan. But we're going through that process very seriously. Ayaw naman sagutin ng senadora kung may shortlist na ba sila ng mga pinagpipilian. Wala naman daw epekto kay Senator Risa Hontiveros ang pagdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang presidente dahil kahit pa posible silang magkalaban sa 2028 presidential elections, gagampanan pa rin daw ni Hontiveros ang kanyang trabaho bilang Senator Judge sakaling umakyat dito sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara. Gaya ni Senator Risa, tingin din ng iba pang mga senador, hindi dapat tignan ang personalidad na ini-impeach kung hindi dapat mag-focus sila sa ebidensya. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.